Magandang umaga po mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. Ngayon po mga kapatid ay August 22, isa na naman pong araw na ibiniyaya sa atin ng Diyos. Brethren in Christ, let us start in prayer. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat dahil sa iyong kabutihan, katapatan at kadakilaan sa aming mga buhay. We thank you for your protection dahil patuloy po ninyo kami inilalayo, inaadya at iniiwas sa lahat po ng karahasan, kasamaan, kapahamakan at kasakunaan. Salamat dahil sa tuwing kami ay gigising, taglay namin ang biyaya ng kalakasan at biyaya ng kalusugan na galing sa inyo, malayo sa mga sakit at karamdaman. Salamat din po, Panginoon, sa inyong provision sa araw-araw dahil hindi po ninyo kami pinagkukulang. Tunay nga po na ang iyong biyaya ay sapat sa bawat isa. Salamat din po sa aming mga kapatid, kaibigan, kapanampalataya na aming pong makakasama ngayong umaga upang pagbulay-bulayan ang iyong mga salita. Patuloy po ninyong pagpalain ng aming buhay kasama ng kanya-kanya naming sambahayan. Dahil naniniwala kaming lubos that your word will not come back void, it will always accomplish where you will send it, O God. That's why we ask that once again, send your word to each and every one of us, lalo na po sa mga nakikinig ngayon, upang patuloy po ninyo kaming mapagpala. At salamat sa iyong mga salita na hindi nagmamaliw, hindi kumukupas at hindi napaparam, dahil patuloy po itong nagdudulot ng kalakasang espiritual, nagbubunsod ng matatag na pananampalataya at nagbibigay ng matibay na pag-asa. Salamat din sa araw na ito dahil alam po namin bilang isang mabuting ama sa kalangitan ay mayroon po kayong panibagong laang biyaya at panibagong laang pagpapala sa amin sa umagang ito. That's why today is our receiving day and we expect that we will receive all the blessings that you have prepared and stored for us today. And this all we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Good morning, brethren in Christ. Once again, welcome sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. At ang ating pong pagbubulayan ngayon mga kapatid ay ating pong mababasa sa James 1:4. Ito po ang wika sa Tagalog ang Biblia. At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. And in Amplified Version, James 1:4, but let endurance and steadfastness and patience have full play and do a thorough work so that you may be people perfectly and fully developed with no defects, lacking in nothing. Mapagpala po ang salita ng Diyos, mga kapatid, na ating pong pagbubulayan ngayon. We all know ng author po ng Book of James ay no other than Apostle James himself. And then si Apostle James, brethren in Christ, ang kanyang isinulat po na epistle or letter ay napapabilang po sa New Testament category na general epistles, brethren in Christ. At dito, sinasabi po ni Apostle James sa mga mananampalataya na at inyong pabayaan na ang pagtitiis. Yung pagtitiis po dito na tinutukoy or patience, brethren in Christ, ay hindi po ito pagtitiis na dumaranas tayo ng kahirapan, dumaranas tayo ng karukhaan, dumaranas tayo ng kakulangan, kundi ang pagtitiis po na tinutukoy dito ay yung pagpapatuloy. Na mahalaga sa atin na mga anak ng Diyos, born again Kristiyano, ay mayroon po tayong mapagpatuloy na espiritu, at itong ating pagpapatuloy, which dito nga sa ating inaaral ay pagtitiis, ay magkaroon ng sakdal na gawa. Ang sabi nga po doon mga kapatid ay yung tinatawag po natin na para bang pag sinabing sakdal, perfect. At ang pagkasabi po kasi ng Amplified, mga kapatid, ay thorough work
ang binanggit niya po mga kapatid, para tayo daw mga kapatid upang kayo'y maging sakdal at ganap. Take note the word sakdal at ganap. At magandang pagkasabi din po mga kapatid, sabi niya, perfectly and fully developed. Kasi kapag perfectly and fully developed po tayo, with no defects and lacking in nothing. So ang tinutukoy po dito mga kapatid, yung sakdal at pagiging ganap, ay it doesn't mean na tayo ay hindi na magkukulang, hindi tayo magkakamali, hindi tayo magkakasala. Rather, ang tinutukoy po dito ni Apostle James na sakdal at ganap ay yung pagiging matured. Kaya mas pinaliwanag po ito sa Amplified na perfect people, perfectly and fully developed. Kasi kapag tayo ay talagang perfectly and fully developed, brethren in Christ, the outcome of it is pagiging matured. At mahalaga ho na tayong mga Kristiyano ay nagmamatured. That's why our today's message, which entitled, "We are perfectly and fully developed people." Pakatandaan po natin, kaya nga po tayo mayroong pangangaral, mayroon tayong pagtuturo, at bakit po laging pinagbubulay-bulayan natin ang salita ng Diyos para po tayo turuan at hubugin sa pamamagitan ng salita ng Diyos upang i-develop tayo sa Word of God para ang maging outcome tayo po ay perfectly and fully developed people, maging matured tayo. Kasi tulad ng sinasabi ko nga po mga kapatid, tatlo lang po ang uri ng tao sa church. Unang uri ng tao ay yung prematured. Yung mga beginners, yung mga newcomers, prematured ang tawag natin dyan. At sila po ay papunta pa lang po sa maturity, i-develop natin sila, tuturuan natin sila, at i-disciple natin sila para sila po ay mag-matured. At ang pangalawang uri ng tao sa church ay of course yung matured. Ito na po yung binabanggit natin ngayon na perfectly and fully developed, na kapag tayo ay lubos na tinuruan, lubos na hinubog at lubos na dinisipulo, tayo po ngayon mga kapatid ay magiging matured. And then ang pangatlong uri po na tao sa church ay yung immatured. Ano po ang immatured? Supposedly dapat tagapagturo na, supposedly dapat leader na, supposedly dapat manggagawa na. Kaya lang after 10 years, 15 years, 5 years, tinuturuan pa rin po. Ang tawag dyan mga kapatid ay immatured. Sorry sa word mga kapatid, ang term ng iba ay yung tinatawag po nating bunjing, na mataas na ang kanyang edad pero ang kanyang mentality ay childish pa. Parang ganyan. So, immatured ang tawag po natin dyan. Kaya lang, salamat dahil sa mga newcomers, yung mga beginners natin, prematured sila, they're going to maturity. Pero ang hindi lamang pong maganda na bahagi ng tao sa church, yung pagiging immatured na again, supposedly, dapat tagapagturo na, supposedly, dapat leader na, supposedly, dapat manggagawa na. Kaya lang hanggang ngayon, after 10 years, mga kapatid, tinuturuan pa rin, hinuhubog pa rin, binabible study pa rin, inaalagaan pa rin. Mga kapatid, that is a sign of immaturity. At isa pa ho, mga kapatid, sila po ay mga madaling matisod, madaling magdamdam, madaling magtampo, sila po ay very offensive. Ito po ang mga marks and signs ng mga immatured people in the church. Again, there are only 3 kinds of people in the church. First is yung prematured, second is matured, and third ay yung mga immature. And I hope so na tayong mga anak ng Diyos, born again, Kristiyano at mananampalataya, ay naandun tayo sa ipangalawang uri ng tao sa church, yung matured. At ito nga po ang ating tinutukoy na we are perfectly and fully developed people. And our today's word in which we need to agree, believe, claim, and declare, as what I repeatedly say, it is not sufficient for the word that we will just read it, we will just hear it from someone who is teaching to us and preaching to us. We have to agree it personally, we have to believe it personally, we have to claim it personally, and we have to declare it personally, brethren in
Christ so that there will be manifestations in our lives. And our today's grace and promises that we are going to tackle, and we will acronym the word PIES, plural ng PIE, P-I-E-S, Brethren in Christ. At ito po ang dapat tinataglay ng isang matured na Christians. Dito po natin makikita if we are prematured, matured, or immatured Christians with these signs, brethren in Christ, or with these marks of being matured Christian. First point, matured Christians are people with patience. Yun po mga kapatid, yung mga matured Christian, mapagtiis po yan, may patience, may pagtitiis. At binanggit ko na po kanina, ang pagtitiis ay po yung mapagtiis ho tayo. Ibig sabihin, hindi po natin inaalintana. Kumbaga, minsan tayo mga kapatid, nakakasalamuha tayo ng mga taong immatured or mga taong prematured. Siyempre mga kapatid, iba po ang kanilang galaw, iba ang kanilang pananalita, iba silang mag-isip. Pero tayo ay mayroon pong patience mga kapatid, mayroon tayong pagtitiis. At hindi lamang po yun ang pagtitiis, despite na nakakaranas tayo ng mga challenges, difficulties, hardship, at nakakaranas tayo ng testing, trials, troubles, tribulations, temptations in life, nananatili po tayong pasensyoso. Ang wika nga, tayo po ay may pagtitiis, tayo po ay mayroong patience. At yan po ay isa sa mga mark ng isang matured Christian. And then, second point, matured Christian are people with integrity, brethren in Christ. Why do I say integrity? Kasi ang sabi po doon, kapag tayo ay may patience, magbubunga pa ito ng sakdal na gawa. Napakahalaga ho na tayong mga anak ng Diyos, born again Kristyano at mananampalataya, ay mayroon po tayong integrity sa buhay. Ibig sabihin, we do not compromise with the world. Hindi po tayo 50-50 Kristyano, na 15 Kristyano, 15 unbeliever, hindi ho. Pag sinasabing integrity, walang bahid ng pagkamakasanlibutan, walang bahid ng pagkamakasalanan, walang bahid ng pagkamasama, kasi may integridad tayo. Sabi ko nga bago man tayo maging anak ng Diyos, bago man tayo maging Kristyano, bago man tayo maging mananampalataya, at bago man tayo maging born again, we all know what is right and wrong. Pag sinasabing integridad mga kapatid, of course, doon lang tayo what is right and we do not do what is wrong. Kasi yun po ang tinatawag natin in integridad. Di ba naririnig po natin, wrong is wrong even though many is doing it. And right is right even though no one is doing it. Mananatiling tama ang tama kahit walang gumagawa nito, at ang masama ay mananatiling masama. Mga kapatid, ang mali ay mananatiling mali kahit marami ang gumagawa nito. Kaya again, bilang mga anak ng Diyos, born again Kristyano at mananampalataya, tayo dapat ay mayroong sakdal na gawaan. We called it integrity. Hindi po tayo nakikipag-compromise. We're only doing what is right in the sight of God and in the sight of men, and we do not do what is wrong to God and what is wrong to men. Kaya mahalaga ho na naunawaan po natin na tayong mga anak ng Diyos dapat nagbubunga ang ating pong pagtitiis ng sakdal na gawa, which I called it, brethren in Christ, integrity. And of course, third point, matured Christian are people with endurance. Mahalaga ho na naunawaan po natin pag sinabing endurance, kung kanina may pagtitiis, ito po ay pagtsatsaga naman. Mahalaga ho na tayo ay mapagtiyaga kasi sooner or later gumi-give up. Why other people are quitting? Why other people are giving up? Brethren in Christ, because wala silang endurance. Yung pagtsatsaga, napakahalaga. Diba nga, ang kasabihan nga ng Pilipino, kapag walang tiyaga, walang nilaga.
tayo pag walang tiyaga, wala rin pong tagumpay. Kailangan marunong tayo magtiyaga, mga kapatid, sa anumang kalalagayan na mayroon po tayo. Let's say for instance, we're doing our ministry sa church. Mga kapatid, ay kailangan po dyan ang endurance. Dahil ang iba nag-quit, ang iba ay nag-i-stop, ang iba mga kapatid ay nagre-resign, ang iba naman po mga kapatid ay sabihin natin mga kapatid ay para bang nawawalan na po ng gana dahil again, hindi ho ganun kadali ang pagtsatsaga. Kaya kung wala tayong tiyaga, wala pong ministry na mamimaintain, walang ministry na masusustain, walang ministry na may pagpapatuloy. Kaya mahalaga na sa atin na mga anak ng Diyos, born again Kristyano at mananampalataya, ay mayroon po tayong endurance. And again, endurance is a sign ng isa pong matured Christian. And lastly, fourth point, matured Christians are people with steadfastness. Kanina kung mayroon po tayong pagtitiis, mayroon naman pong pagtsatsaga, ito naman po ay pagpapatuloy. Na despite, sabi ko nga, itong ating nararanasan ngayon sa ating bansa at hindi lamang sa ating bansa, sa buong Pilipinas, kailangan po natin ang steadfastness, pagpapatuloy. Hindi dahil nakaranas po tayo ng pandemic, hindi na tayo mangangaluluwa, hindi ibig sabihin na nakaranas tayo ng pandemic, hindi na tayo magba-Bible study, hindi ibig sabihin na nakaranas tayo ng pandemic, hindi na tayo mag-church, hindi ibig sabihin na mayroon na nakaranas tayo ng pandemic, hindi na tayo mananalangin, hindi naman ibig sabihin na mayroon ng pandemic, hindi na po tayo magpapatuloy sa paglilingkod kay Lord. Brethren in Christ, despite of these things are happening in our nation and even in the whole world, dapat tuloy-tuloy yung ating ginagawa sa Panginoon. Tuloy-tuloy ang pagbabasa ng Biblia, tuloy-tuloy ang pananalangin, tuloy-tuloy ang pagsamba, tuloy-tuloy ang pangangaluluwa, tuloy-tuloy ang pagba-Bible study, tuloy-tuloy ang pagdidisipulo, tuloy-tuloy ang pangangalaga, tuloy-tuloy ang pakikipag-fellowship o pakikisalamuha sa ibang mananampalataya, tuloy-tuloy ang paglilingkod kay Lord. Mga kapatid, wala po dapat nagpapahadlang. Kaya nga po mga kapatid, ang kaaway tuwang-tuwa na nangyayari itong mga bagay na ito kasi maraming mga Kristyano ang tumigil na, maraming mga Kristyano ang nanlamig na, maraming Kristyano ang mga nanghina na, at ang ibang mga Kristyano nag-stop na, mga kapatid. Kaya ito po mga kapatid, sabi ko nga, huwag tayong mahadlangan sa lahat ng plano ng kaaway, lalang ng kaaway, gawa ng kaaway, na despite of these things are happening in our world, brethren in Christ, let us continue serving the Lord. Walang pwedeng makapagpatigil sa atin, maging mapagpatuloy tayo sa bagay na ating pong ginagawa dati nang wala pa hong pandemic. Kaya let us all be steadfast. At ang pagiging steadfast, brethren in Christ, is a sign of being a matured Christian. And what is matured Christian? Brethren in Christ, these are the people who are perfectly and fully developed. Kaya mahalaga ho na tayo po ay perfectly and fully developed people para tayo ay maging matured. To sum up of our today's message, which entitled, we are perfectly and fully developed people, and our today's grace and promises that we tackled and we acronym the word PIES, P-I-E-S. First point, matured Christians are people with patience. Second point, matured Christians are people with integrity. And third point, matured Christians are people with endurance. And fourth point, last point, matured Christians are people with steadfastness. And these are the acronym of the word PIES, patience, integrity, endurance, and steadfastness. These are the signs of being matured Christians. And again, who are matured Christian? These are those brethren in Christ who are perfectly and fully developed with the Word of God.
at hoping brethren in Christ na tayo mga anak ng Diyos, born again Christian at mananampalataya, ay we are all matured Christians who are perfectly and fully developed with the Word of God. And we have all of these signs, being patience, having integrity, endurance, and steadfastness. Let us pray. Panginoon, salamat because truly that we as your children, we as believers, we as Christians, we as born again, we are truly, perfectly, and fully developed with your word. That's why we are called matured Christians. And being a matured Christians, we are also the people with patience, with integrity, with endurance, and with steadfastness. Salamat God sa iyong kabutihan, katapatan sa amin dahil ang iyong mga salita ay patuloy po na nakapagpapatibay, nakapagpapatatag at patuloy po na nakapagpapalakas sa amin. Salamat Jesus sa patuloy ninyong pagpapala sa amin spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, financially, and all aspects of our lives. Salamat sa aming mga kapatid na may mga business, bless nyo po ang kanilang business. Sa aming mga kapatid na may trabaho, i-bless nyo po ang kanilang works. Sa aming mga kapatid na nag-aaral, i-bless nyo po ang kanilang studies. Sa aming mga kapatid na nasa kanya-kanyang bahay, ano man po ang ginagawa, bless every work of their hands. At salamat din sa umagang ito dahil minsan pa namin tatanggapin ang iyong mayamang lang biyaya at mayamang lang pagpapala. That's why throughout the day, kami na naman po ay magiging successful, prosperous, victorious, favored, and blessed. Dahil ang nais mo lamang sa amin ay maging pagpapala kami sa lahat, sa aming pamilya, iglesia, komunidad at sa lahat ng taong aming makakasalamuha. We thank you sa lahat po ng mga anak ng Diyos, born again Christian at mananampalataya, because truly in your hands we are well secured and well protected, because we are covered always with your precious blood. We are surrounded with your guardian angels and we are bearing your powerful name. At salamat o Diyos sa aming bansang Pilipinas. Ang bansang Pilipinas ay hindi bansang isinumpa, rather, ang bansang Pilipinas ay bansang pinagpala. At aming itinataas sa iyo ang aming mahal na presidente, kasama ng kanyang kabinete, mga senadors, governors, mayors, captains, mga councilors, mga kagawad, tanod, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, at lahat po, Panginoon, ng mga government officials from national down to local. Lord, we lift them up all to you. Bless them all at tulungan niyo po sila na makapaglingkod na may katapatan na puso at makapaglingkod ng ayon lamang sa iyong kalooban. Salamat God, salamat Jesus. I-bless niyo po ang lahat ng tao, i-bless niyo po ang bawat nakikinig ngayon. And this our prayer in Jesus' mighty name. Amen and amen.